Sa lahat ng anak, bakit ikaw pang nabuo? Yan ang mga huling salitang naiwan ng kanyang sariling ama bago siya tinapon sa gitna ng ulan. Basang-basa, gutom, at sugatan. Walang kwentang batang mukhang sumpa. Masisira lang ang pangalan ko sa'yo. Lumipas ang mga taon. Ang itinapong pangit ay bumalik. Hindi naluhaan, kundi naka-Armani na at sinasambit ng Forbes. Sa harap ng milyong taga-subaybay, tumayo siya at ngumiti. Patawad kung hindi ako maganda noon. Pero ngayon, sisiguraduhin mong handa ka na sa ganti ng anak mong itinuring mong kasumpa-sumpa. Pero bakit siya pang mas nagulat sa naging reaksyon ng kanyang ina? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Sa isang lumang bahay sa gilid ng baryo, umuugong ang hangin sa mga siwang ng dingding. Sa silong ng bahay, kung saan malamig, madilim at amoy lupa, doon nakatago si Lyra. Isang batang 6 na taong gulang, payat, maputla, at may malaking nunal sa kaliwang pisngi. Hindi lamang iyon, may kakaibang kapansanan din ang balat niya. Parang may paltos na minsang namamaga at namumula. Mula sa siwang ng kahoy, tanaw niya ang liwanag mula sa sala, kung saan masayang naglalaro ang kapatid niyang si Nina. Maganda si Nina. Makinis ang balat, maamong muka, at palaging nakabihis ng magagara. Tuwang-tuwa nga si Veronica, ang kanilang ina, habang sinusuotan si Nina ng bagong damit mula sa bayan. Anak, tingnan mo, bagay na bagay sa iyong kulay rosas, para kang prinsesa. Wika ni Veronica, habang inaayos ang buhok ni Nina. Napangiti naman si Lyra sa tanawin. Umaasang tatawagin din siya ng ina. Pero bago pa siya makalabas mula sa silong, narinig niya ang malamig at mapanuyang tinig ni Veronica. Hoy, Lyra! Anong ginagawa mo dyan sa siwang? Baka madumihan mo pa yung sahig. Lumabas si Lyra, nakayuko, habang pinupunasan ng kamay sa lumang saya. Inay, pwede rin po ba ako magsuot ng damit na maganda? Mahina niyang tanong. Napangiwi si Veronica. Tinapunan siya ng tingin mula ulo hanggang paa, tsaka nagsalita ng mabigat. Sa lahat ng anak, bakit ba ikaw pang nabuo? Tingnan mo ang itsura mo. May nunal ka pa dyan na parang sumpa. Kapag lumabas ka sa liwanag, baka isumpa pang bahay natin ng mga tao sa baryo. Tumigil ang oras para kay Lyra. Parang sumaksak sa puso niya ang bawat salita. Kahit si Nina na nakaupo sa gilid ay napatigil at nagkunwaring abala sa paglalaro. Pero, inay, gusto ko lang po maging katulad ni Ate Nina. Garalgal ang boses ni Lyra. Lumapit si Veronica. Inabot ang pisngi ni Lyra, pero hindi para haplusin, kundi para madiing kalabitin ang nunal. Makinig ka, Lyra. Hindi ka isang anak na maipagmamalaki. Habang buhay, dito ka lang sa silong. Huwag kang magpapakita sa mga bisita at huwag mong iisipin na pareho kayo ng ate mo. Napaatras si Lyra, ramdam ang init ng luha sa kanyang mata. Ngunit bago pa siya makabalik sa silong, narinig niya na ang huling salita mula sa ina. Mga salitang tatatak sa kanyang puso habang buhay. Hindi kita anak. Isa kang kahihiyan. Gabi na at tahimik ang buong bahay, pero gising pa rin si Lyra sa silong. Hawak niya ang luma at pudpod na manika. Ang tanging laruan na ibinigay sa kanya ng isang kapitbahay, hindi ng sariling magulang. Sa taas, naririnig niya ang halakhakan ni Veronica at Nina habang nag-uusap tungkol sa pagpunta sa bayan kinabukasan. Naisip ni Lyra, kung ako lang siguro ay maganda. Kung wala lang siguro tong balat ko, baka mamahalin din ako ni inay. Pero sa bawat pagkurap ng kanyang mata, bumibigat ang dibdib. Dahil alam niyang sa mata ng ina, wala siyang halaga.
Habang pinapikit niya ang kanyang mga mata, may pangakong nabuo sa kanyang murang isipan. Darating ang araw. Hindi mo na ako itatago, inay. Makikita mo kung gaano akong kahalaga. Malakas ang buhos ng ulan sa probinsya. Ang langit ay tila nagbabadya ng bagyo. Kumikidlat at kumukulog habang ang mga puno yumuyuko sa lakas ng hangin. Sa lumang bahay ni Veronica, malamig at pabigat ang hangin. Hindi lamang dahil sa panahon, kundi dahil sa sigawan mula sa loob. "Lyra, lumabas ka rito!" Malakas na tawag ni Veronica mula sa sala. Mabilis na umakyat si Lyra mula sa silong. Basang-basa pa ang laylayan ng damit sa pagapang niya sa lupa. "Opo, inay." Nakasalubong niya agad ang malamig na tingin ng ina. May hawak itong lumang bag na may ilang perasong damit at ang kanyang manika. Sa gilid, si Nina ay tahimik na nakaupo, pero halatang interesado sa eksena. "Heto, dalhin mo to." Malamig na sabi ni Veronica habang inihahagis ang bag sa paanan ni Lyra. "Lumayas ka na. Simula ngayon, wala ka ng lugar dito." Nanlaki ang mga mata ni Lyra. Inay, bakit po?" Nanginginig niyang tanong. Lumapit si Veronica at walang habas na itinuro ang mukha ng anak. "Dahil wala kang silbi. Malas ka. Wala ka nang ginawa kundi magtagong parang daga. Bobo ka pa. Hindi ka marunong sumunod sa simpleng utos." Nangilid ang luha ni Lyra, pero hindi pa tapos ang ina. "Alam mo ba kung bakit naghihirap ang buhay natin? Dahil sa'yo. Ikaw ang sumpa sa pamilyang to. At kung hindi mo pa gets, basura ka lang." Bumilis ang tibok ng puso ni Lyra. Hindi niya na alam kung alin ang mas masakit. Ang ginaw ng ulan na pumapasok sa siwang ng bahay o ang salitang basura na paulit-ulit na tumatama sa pandinig niya. "Inay, kahit po ganito ako, anak niyo pa rin ako." Mahina niyang sambit. Halos hindi marinig ng lakas ang ulan. "Hindi," sigaw ni Veronica. Sabay tulak sa kanya papalabas ang pinto. "Hindi kita anak. Hindi ko kailangan ng pabigat." Tumama ang likod ni Lyra sa malamig na sahig ng balkonahe. Bumuhos ang ulan sa kanya. Binabasa ang buhok at damit. Walang paalam, walang yakap. Walang kahit anong tanda ng pagmamahal. "Lumayas ka na. Bago pa ako magbago ng isip at palayasin pa kita ng mas masama." Huling sigaw ni Veronica bago isinara ang pinto ng malakas. Lumakad si Lyra sa gitna ng ulan. Yakap ang lumang manika at ang maliit na bag. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang putik na sumasadsad sa kanyang mga paa at ang lamig na bumabaon sa kanyang buto. Basura ka lang. Paulit-ulit iyon sa isip niya. Parang sumpang nakaukit sa kanyang kaluluwa. Hindi niya alam kung saan pupunta. Walang kamag-anak na tatanggap sa kanya. Walang kaibigang malalapitan. Bata pa siya. Gutom at takot. Ang tanging kasama niya lamang ay ang ulan at ang kaluskos ng mga dahon na tinatangay ng hangin. Sa gitna ng kadiliman, natigil siya saglit at tumingala sa kalangitan. "Kung may Diyos ka, bakit ganito?" Tanong niya sa isip, habang pinapahid ang luha na halong ulan sa pisngi. Nasa gilid siya ng daan. Nanginginig ng dumaan ang isang tricycle. Huminto ito saglit at sumilip ang driver. "Hala, bata, anong ginagawa mo dito sa lakas ng ulan?" Tanong nito. Pero mabilis din siyang iniwan ng walang hintay ng sagot. Mas lalo lang siyang nakaramdam ng pag-iisa. Sa dulo ng kalsada, nakita niyang liwanag mula sa isang lumang waiting shed. Doon siya tumakbo, nanginginig sa lamig, at umupo sa sulok habang tinatabunan ng bag ang kanyang dibdib. Hindi niya alam kung hanggang kailan siya doon. Basta ang alam niya lang, wala na siyang uuwi ang bahay. At sa ilalim ng dilim at ulan ng gabing yon, isinara ni Lyra ang kaniyang mga mata. Hindi pa niya alam, pero iyon ang magiging simula ng pagbabago ng kaniyang kapalaran.
Mataas na ang baha sa gilid ng kalsada at patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan. Mag-aalas 8 na ng gabi. At sa waiting shed kung saan nagkukubli si Lyra, unti-unti na siyang giniginaw hanggang sa mangitim ang kaniyang mga labi. Nakapikit siya, yakap-yakap ang lumang manika. Nang biglang may humintong itim na kotse sa harap ng waiting shed. Bumukas ang pintuan at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakapayong. Puti ang buhok, marangal ang tindig, at may aura ng taong sanay ng mag-utos pero malamiging tingin ang mga mata hanggang makita niya si Lyra. Aba, bata, anong ginagawa mo rito? Mababa at malumanay ang boses ng lalaki. Tumingala si Lyra, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Wala na po akong uuwian. Mahina niyang sagot. Lumapit ang matanda. Inilapit ang payong sa kanya at tinakpan ang buong katawan niya mula sa ulan. Anong pangalan mo? Lyra po. Tinitigan siya ng matanda. Parang may hinahanap sa mukha niya. Lyra? Bulong nito bago tumikim. Sumama ka sa akin. Hindi ligtas dito para sa isang bata. Sa loob ng sasakyan, amoy ni Lyra ang malinis na leather seat at nararamdaman niya ang init ng heater. Binuksan ng lalaki ang glove compartment at naglabas ng tuwalya. Iniabot iyon sa kanya. Punasan mo yung buhok mo, baka magkasakit ka. Tahimik lang siyang sumunod. Pinupunasan ng sarili habang pasulyap-sulyap sa lalaki. Hindi niya alam kung bakit siya sumama. Hindi ba't sabi ni inay, huwag bastang sumama sa iba? Pero may kakaibang pakiramdam siya. Parang ligtas siya sa presensya nito. Pagdating nila sa isang malaking bahay sa Maynila, sinalubong sila ng isang matabang kasambahay. Sir Dante, Diyos ko, basang-basa ang bata. Dalhin mo siya sa guest room, magpainit ka ng sabaw, at maghanda ka ng bagong damit. Utos ng lalaki na ngayon alam na ni Lyra ang pangalan, si Dante. Habang tinutulungan siya ng kasambahay, rinig ni Lyra ang boses ni Dante sa telepono. Oo, may nakita akong bata sa kalsada. Oo, mag-isa lang. Hindi ko kayang iwan. Ayusin mo lahat ng papeles para sa temporary custody. Nabigla si Lyra. Temporary custody? Ibig sabihin ba nun, dito na siya titira? Kinabukasan, nagising siya sa malambot na kama. Ang unan ay amoy sabon at may kortinang kulay puti na dumadampi sa hangin mula sa bintana. Sa tabi ng kama may nakapatong na bagong damit at sapatos. Paglabas niya ng kwarto, nakita niya naghihintay si Dante sa hapagkainan. Umupo ka, Lyra. Kain ka muna. Wika nito. Tinuturo ang mainit na lugaw na may itlog at tinapa. Salamat po. Pero bakit po ninyo ako tinutulungan? Tanong niya na nag-aalangan. Ngumiti si Dante. Bahagyang tinakpan ng kunot na noo ang kanyang mga mata. Dahil walang batang dapat giniginaw at nagugutom sa kalsada. At may kung anong bagay sa'yo na hindi ko kayang ipaliwanag. Parang matagal na kitang kilala. Hindi na siya nagtanong pa. Basta ang alam niya, unang beses na ito na may nagpakita sa kanya ng kabaitan na walang halong paghamak. Sa mga sumunod na linggo, si Dante ang nagdala sa kanya sa doktor para ipatingin ang kondisyon ng balat niya. Pinayuhan sila ng espesyalista na may lunas at kailangan lang ng ilang buwan na gamutan. Sa bawat session, hawak ni Dante ang kamay ni Lyra. Tila sinasabi na hindi siya nag-iisa. Isang gabi habang nasa veranda, tinanong niya si Dante. Sir Dante, hanggang kailan po ako pwede dito? Tumingin ito sa kanya, seryoso ang mukha. Hanggat gusto mo. Kung nanaisin mo, magiging anak na kita. Natigilan si Lyra. Hindi pa siya kailanman tinawag na anak, lalo na ng isang taong handang mahalin siya ng walang kondisyon. At sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin, nagsimula ang bagong buhay ni Lyra. Malayo sa silong ng lumang bahay.
at malapit sa mga bisig ng taong magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng isang tao. Mabilis na naging pagbabago ng buhay ni Lyra mula nang dalhin siya ni Dante sa Maynila. Araw-araw, sinisigurado nitong maayos ang gamutan niya sa isang kilalang dermatologist at espesyalista sa balat. Noong una, mahirap para kay Lyra tanggapin na may pag-asa pala siyang gumaling. Sanay na kasi siyang tinatakpan ng buhok ang kanyang muka at laging nakayuko para hindi makita ang nunal at peklat. Pero sa bawat treatment, unti-unti niyang nakikita sa salamin ang pagbabago. Hindi lamang sa balat niya, kundi pati na sa mga mata niya. Isang umaga matapos ang ilang buwan ng gamutan, lumabas siya mula sa klinika na may ngiti sa labi. Wala na ang pulang peklat at ang nunal na dating dahilan ng kanyang pagtaboy ay halos hindi nakita. Para siyang bagong tao. Lyra, sabi ni Dante habang nag-aalmusal sila. Gusto kong mag-aral ka. Hindi lang basta aral. Gusto kong ibigay sa iyong pinakamahusay na edukasyon. Naniniwala ako na may malaking bagay kang magagawa. Napatingin si Lyra sa kanya. Tila hindi siya makapaniwala. Talaga po? Kahit hindi po ako kagaya ng ibang bata? Ngumiti si Dante, tsaka tinapik ang kamay niya. Hindi mo kailangang maging katulad ng iba. Dahil ikaw, may sarili kang talino at galing. At yan ang gusto kong palaguin. Pinasok siya ni Dante sa isang prestigyosong private school. Noong una, naiilang si Lyra dahil karamihan ng kaklase niya ay anak ng mayayaman. Magagara ang damit, mamahalin ang sapatos, pero hindi siya nagpatinag. Sa halip, pinatunayan niyang kaya niyang sumabay sa kanila gamit ang talino at sipag. Gabi-gabi nag-aaral siya sa ilalim ng lampara sa kanyang kwarto. Nagbabasa ng mga librong ibinibigay ni Dante. Madalas ay sinusubukan pa niyang sarili sa mga advanced math problems at essays. Sa bawat mataas na marka na nakukuha niya, lagi siyang ginagantipalaan ni Dante ng isang simpleng hapunan sa paborito nilang diner. Galing mong bata ka, madalas itong sinasabi, na siyang nagiging paboritong papuri ni Lyra. Lumipas ang ilang taon at hindi lang sa academics umangat si Lyra. Naging active din siya sa student organizations. Sumali sa debate club at lumahok sa mga science fair kung saan nananalo siya ng ilang parangal. Nang mag-college siya, pinili niya ang kursong Business Administration na may major sa entrepreneurship. Scholar siya sa isang kilalang universidad sa Maynila. Isang pribilehiyo na alam niyang hindi niya aaksayahin. Sa kolehiyo, lalo pa siyang nakilala bilang matalino, disente, at disiplinado sa lahat ng bagay. Halos wala siyang bisyo. At imbes na sumama sa mga inuman o gimmick, mas pinipili niyang manatili sa library para magbasa at magplano ng mga business proposals. Dumating ang araw ng kaniyang pagtatapos. Cum laude si Lyra. At habang umaakyat siya sa entablado, halos pumutok ang puso ni Dante sa tuwa. Nakabarong ito, nakaupo sa harap, at walang tigil sa pagkuha ng litrato niya. Matapos ang seremonya, lumapit si Lyra sa kanya. Hawak ang diploma. Sir Dante, para sa'yo to, sabi niya, sabay yakap ng mahigpit. Huwag mo na akong tawaging sir, sagot ni Dante na may halong tawa. Anak kita, at proud na proud ako sa'yo. Sa sandaling yon, alam ni Lyra na hindi na siya kailanman babalik sa dating buhay na puno ng kahihiyan. May nagmamahal sa kanya, may naniniwala sa kanya, at higit sa lahat, may kakayahan na siyang baguhin ang kanyang kapalaran. Mainit ang sikat ng araw sa Maynila, pero malamig ang pakiramdam sa loob ng ospital. Tahimik si Lyra sa tabi ng kama ni Dante. Hawak ang malamig nitong kamay. Ilang buwan na rin itong mahina. Ang dating malakas na tinig na nagbibigay sa kanya ng pag-asa, ngayon hirap nang magsalita. Lyra? Mahina nitong tawag, kaya agad siyang yumuko para marinig. Opo, tay. Sanay na siya sa tawag na iyon. Matagal nang pinalitan ni Dante ang sir ng tatay.
Kung sakali mang wala na ako, gusto kong ipagpatuloy mo ang lahat ng sinimulan ko. Mahinang sabi nito habang pinipilit ngumiti. Hindi lamang negosyo, kundi ang layunin nating magbigay ng oportunidad sa mga taong, gaya mo noon, walang tinig, walang paniniwala sa sarili. Napakagatlabi si Lyra, pinipigil ang luha. Huwag po kayo magsalita ng ganyan, gagaling pa kayo. Ngunit alam nilang pareho ang totoo. Ang sakit ni Dante ay mabilis na kumakain sa kanyang lakas at walang kayang gawin kahit ang pinakamahal na ospital. Ilang linggo matapos ang huling pag-uusap na yon, pumanaw si Dante sa kanyang pagtulog. Sa burol dumalo ang mga kaibigan, dating kasamahan sa negosyo at mga taong tinulungan niya. Lahat ay may parehong kwento. Si Dante ay taong marunong magbigay at marunong magtiwala. Sa gitna ng pagluluksa, tinawag si Lyra ng abogado ni Dante. May iniwan pong last will and testament si Sir Dante. Wika nito. Sa pribadong silid, binasa ng abogado ang nilalaman. Sa aking yaman, negosyo at lahat ng ari-arian. Walang ibang dapat magmana, kundi ang aking piniling anak, si Lyra Cruz, na mula sa araw na to, ay kikilalanin bilang si Celeste Dante Salazar. Halos hindi makapaniwala si Lyra sa narinig. Ang kumpanya ni Dante ay hindi basta maliit na negosyo. Ito ay multibilyong pisong halaga. May investment sa real estate, manufacturing at bagong tech startups. Sa mga sumunod na buwan, tuloy-tuloy ang training ni Lyra kasama ang mga matagal ng board members. Pinag-aralan niya ang bawat aspeto ng negosyo, mula sa pagbabalangkas ng business plans hanggang sa pakikipagnegosasyon sa mga foreign investors. Ngunit hindi lang siya nagpakulong sa mga tradisyonal na proyekto. Ginamit niya ang kaalaman sa technology na nakuha sa universidad para magtayo ng sariling tech empire, mga software solutions, AI-driven platforms at e-commerce networks. Sa bawat kontratang kanyang pinapasok, ginagamit niyang pangalan na iniwan sa kanya ni Dante, Celeste D. Salazar. Hindi alam ng mundo na si Celeste, ang bagong rising star sa mundo ng business at technology, ay dating batang tinaboy ng sariling ina. Isang gabi mag-isa siya sa opisina, nakatingin sa malaking salamin ng skyscraper na tinutuluyan ng kanyang kumpanya. Kita niya ang malinaw na lungsod at sa isip niya, bumabalik ang alaala ng malakas na ulan sa baryo. Ang gabi kung kailan sinabi sa kanya ng ina, basura ka lang. Ngayon, hawak niya ng kapangyarihan at yaman na hindi niya kailanman naisip na makakamtan. At sa kaibuturan ng puso niya, may isang boses na nagsasabi, panahon na para bumalik at ipakita kung gaanong kahigpit ang gante ng batang tinapakan noon. 10 taon na ang lumipas mula nang huling marinig ni Lyra ang tinig ng kanyang ina. Isang tinig na puro galit at panlilibak. Ngayon, sa loob ng kanyang private jet, nakatanaw siya sa malawak na ulap habang papalapit sa paliparan ng kanilang probinsya. Sa tabi niya nakaupo si Juno, ang matagal niya ng kanang kamay at pinagkakatiwalaan sa lahat ng operasyon ng kanyang kumpanya. May hawak itong tablet na naglalaman ng mga mapa at listahan ng mga prominenteng pangalan sa bayan. Ma'am Celeste, maingat na sabi ni Juno gamit ang bagong panghalan ni Lyra. Ready ng preliminary plan. Kailangan lang nating maunawaan muna kung paano natin maipapasok ang sarili mo sa social circle dito nang hindi sila agad naghihinala. Tumingin si Lyra sa labas. Kita ang luntiang kabukiran na unti-unti niya nakakalimutan, pero bumabalik ngayon sa kanyang alaala. Ayokong basta sumulpot at magdeklara ng gante. Dahan-dahan, Juno. Sisiguraduhin kong hindi lang sila magugulat. Magmamakaawa silang ako'y kilalanin bago ko sabihin kung sino ako. Paglapag nila sa maliit na paliparan, sinalubong sila ng mainit na hangin at amoy ng lupa. Matagal nang nawala si Lyra sa lugar na ito.
Pero bawat daan, bawat puno, at maging malaking bato sa gilid ng kalsada ay parang nagbabalik ng masasakit na alaala. Nag-check-in sila sa isang upscale hotel sa bayan. Hindi kalayuan sa sentro. Habang ini-unpack ni Juno ang mga gamit, inilatag naman ni Lyra sa mesa ang ilang old photographs ng lumang bahay ni Veronica. Nasa gitna ng mga litrato ang malalaking ancestral home. Matikas pa rin sa itsura. Tanda ng dating karangyaan. Target number 1. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasa ng larawan. Kinagabihan habang nakaupo sila sa balkonahe ng hotel, pinag-usapan na nila ang magiging unang hakbang. Una, sabi ni Juno, kailangan nating malaman ang kasalukuyang estado ng pamilya mo. Sino pang nakatira sa bahay? Paano sila kumikilos sa komunidad? At sino ang mga taong malapit sa kanila ngayon? Ayoko magkamali tayo ng galaw. Tumango si Lyra, hawak ang tasa ng mainit na tsaa. At siguraduhin mong walang makakaalam na galing ako sa Maynila bilang Celeste Salazar. Dito, magpapanggap akong isang investor na gustong magpasok ng negosyo sa bayan. Ang unang hakbang sa paghihigante ay pagkuha ng tiwala ng biktima. Kinabukasan, lumabas sila para magliwat sa bayan. Sa palengke, maraming pamilyar na mukha ang nakita ni Lyra. Mga dating kapitbahay na minsang umiiwas o nanlilibak sa kanya. Wala ni isang nakapansin na ang babaeng dumaraan ay ang batang itinaboy noon sa ulan. Grabe, Juno, mahina niyang sabi habang dumadaan sila sa harap ng lumang plaza. Kung alam lang nila, ang basurang tinapakan nila noon, siya na ngayong bilyonarya. Pagbalik sa hotel, inilabas ni Lyra mula sa kanyang bag ang isang lumang manika. Kupas na at may punit sa gilid. Ito lamang ang naiwan sa kanya noong gabing tinaboy siya. Pinisil niya ito at muling tumitig sa larawan ng kanyang ina sa folder. Inay, mahina niyang sambit, halos parang panata. Hindi na ako uuwi para magmakaawa sa'yo. Uuwi ako para tanggalin ang pangalan mo sa pedestal na ikaw mismo ang itinayo. Sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang plano. Hindi sa sigawan o galit, kundi sa malamig at maingat na hakbang ng isang babaeng marunong maghintay ng tamang oras para gumante. Maaga pa lang, handa na si Lyra sa unang yugto ng kanyang plano. Nasa harap siya ng salamin. Naka-eleganteng puting pantalon, silk blouse na kulay emerald green, at simple pero mamahaling alahas. Hindi ito para magpasikat, kundi para mag-project ng imahe ng isang mayamang investor na may mataas na panlasa. Perfect! Komento ni Juno habang inaabot ang leather portfolio na naglalaman ng mga peking investment proposals. Handa ka na bang makipagkita kay Veronica? Hindi sumagot si Lyra kaagad. Sa halip, tumingin siya sa maliit na peklat na naiwan sa gilid ng kanyang pisngi. Sa isang bakas ng kanyang nakaraan na kahit advanced treatment ay hindi tuluyang naalis. Oo, at gusto kong makita niya to. Kahit hindi niya alam kung bakit. Dumating sila sa lumang opisina ng negosyo ni Veronica. Isang matandang gusali ito na may faded na signage. Sa loob, mababakas pa rin ang pilit na karangyaan. Malalaking painting sa dingding, marmol na sahig na may gasgas, at chandelier na halatang hindi na nalilinis. Pagpasok ni Lyra, sinalubong siya ng sekretarya. Magandang umaga po, ma'am. May appointment po ba kayo? Ngumiti si Lyra ng professional. Yes, Celeste Salazar. May meeting ako kay Mrs. Veronica Cruz. Ilang minuto lang, lumabas ang isang babaeng nasa late 50s. Maayos pa rin ang bihis at may hawak na mamahaling abaniko. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang bumagal ang oras para kay Lyra. Si Veronica, ang babaeng nagtaboy sa kanya sa ulan. Ang tinawag siyang sumpa. Ngumiti si Veronica, isang ngiting may halong pagsusuri. So, ikaw pala si Miss Salazar. Pasok ka. Umupo sila sa maliit na conference table.
habang nagpapaliwanag si Lyra tungkol sa investment project para raw i-develop ang isang luxury resort sa probinsya. Ramdam niyang sinusuyod ng mga mata ni Veronica ang kaniyang mukha. Hanggang sa mapansin nito ang maliit na peklat. Bulong ni Veronica. Halos hindi naririnig pero malinaw ang tono ng pangmamata. Maganda ka sana kung wala yung peklat. Parang may matalim na kutsilyong tumusok sa puso ni Lyra. Sa isang iglap, bumalik ang lahat ng alaala. Ang gabi ng ulan, ang tinig na puno ng puot, at ang salitang, basura ka lang. Pero ngayon, hindi na siya batang iyak ng iyak. Ngumiti siya. Kontrolado ang galit. Small flaw, Mrs. Cruz. But sometimes, imperfections make something unique and unforgettable. Hindi alam ni Veronica kung gaanong ka-unforgettable ang batang tinapakan niya noon. Matapos ang meeting habang nag-aabot ng kamay para magpaalam, muling tiningnan ni Veronica ang peklat ni Lyra at gumisi ng tipid. I like your proposal. Let's talk again. Soon. Paglabas sila ng gusali, maigpit ang hawak ni Lyra sa portfolio. Hindi niya ako nakalala, Juno. Pero kahit hindi niya alam kung sino ako, minata pa rin niya ang peklat ko. Wala talagang nagbago. Tumingin si Juno sa kanya. Then, that means your plan is right on track. Huminto si Lyra sa gitna ng kalsada, tumingin sa langit at marahang umiti. Isang ngiting puno ng pangako. Oo, Juno. At sa susunod naming pagkikita, mas titindi pa ang magiging laro. Maagang dumating si Juno sa hotel suite na tinutuluyan nila sa bayan. Hawak nito ang makapal na folder at may kasamang flash drive. Ma'am, seryosong bungad niya. Kompleto ng report tungkol kina Nina at Veronica. Bumabaon sa upuan si Lyra, hawak ang tasa ng kape. Let's hear it. Binuksan ni Juno ang folder. Lumabas ang ilang larawan at dokumento. Unahin natin si Nina. Sa surface level, mukha pa rin siyang maayos ang buhay. Magaganda ang post sa social media. Puro travel at high-end dinners. Pero sa likod nun, inilapit ni Juno ang bank statement printout. Malaking utang sa credit cards, 3 sasakyan na hindi pa bayad, at ilang luxury items na nakasanla. Napataas ang kilay ni Lyra, pero hindi kumibo. Currently, tuloy pa ni Juno, may relasyon siya sa isang mayor mula sa katabing probinsya. Base sa mga source natin, mukhang nakasalalay ang buong financial stability niya sa lalaking yon. Kapag umatras ang mayor, tapos na ang magarang buhay niya. Huminga ng malalim si Lyra bago tumingin sa susunod na parte ng report. And Veronica? Hinugot ni Juno ang isang papel na may detalyadong summary. Tiklop ng negosyo. Ilang taon nang bumababa ang kita. Naibenta ng ilang assets para mabayaran ng operational expenses. Pero ayon sa mga nakapanayam natin, wala pa ring pagbabago sa ugali. Arrogante, mataas ang pride, at laging pinagmamalaki na may darating ni investor na magliligtas sa kanila. Bahagyang ngumiti si Lyra. Malamig at walang emosyon sa mata. Investor? Ibig sabihin, ako yon sa paningin niya. Maganda. Sa isip niya, siya ang nakahanap ng lifeline. Ang hindi niya alam, siya ang hahawak sa sariling lubid na magbibigti sa pangalan niya. Tahimik ang silid habang pinagmamasdan ni Lyra ang mga larawan ni Nina at Veronica. Sa isang litrato, magkasama silang mag-ina. Nakagaon pareho, nakangiti na para bang walang problema. Sa isip niya, bumalik ang alaala ng silong ng lumang bahay. Habang ang dalawang babaeng ito ay nasa liwanag, siya ay ikinulong sa dilim. Juno, mahinang utos niya. Ayusin mo lahat ng paraan para makapasok tayo sa paligid nila. Hindi muna tayo gagawa ng ingay. Uunahin nating alamin kung gaano na silang kasabek sa tulong bago natin bawiin ang lahat.
Tumango si Juno. Yes, ma'am. Habang isinasara ni Lyra ang folder, mas tumibay sa loob niya ang panata. Kung noon ako walang pag-asa, ngayon sila naman ang itutulak ko sa bingit. At ako mismo ang hahawak ng kapalaran nila. Mag-aalas 3 na ng hapon, nakaupo si Lyra sa loob ng kanilang hotel suite, nakabukas ang laptop, at may nakalatag na 3 makapal na folder sa harap. Nasa kabilang upuan si Juno, nakasuot ng itim na blazer, hawak ang tablet na puno ng mga legal documents. Ma'am, panimula ni Juno, handa ng lahat ng front companies. May 3 dummy corporations na gagamitin natin para bilhin ang mga lupa at bahay ni Veronica. Lahat nakapangalan sa iba't ibang tao. Walang koneksyon sa pangalan mong Celeste Salazar. Tahimik na ngumiti si Lyra habang sinisipat ang mga dokumento. Good. Siguraduhin mong malinis ang trail. Ayokong kahit sinong abogado nila ay makadiskubre na ako ang tunay na may-ari. Sa loob ng 3 linggo, sunod-sunod ang ginawang hakbang ni Lyra at ni Juno. Una, inutusan nila ang isang ahente mula sa Maynila na magpakilalang kinatawan ng isang Manila-based developer. Ang pitch, bibili ng lupa para raw sa Eco Resort Project. Malaki ang presyo at cash ang bayad. Isinunod naman ang isa pang dummy buyer. Isang negosyanteng nagpapanggap na gustong gawing agricultural hub ang ilang lupain. At sa huli, isang investment firm na formal na nag-offer para bilhin mismong ancestral home na may plano raw gawing heritage museum. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng pagpirma ng mga papeles. Sa isang maliit na law office sa bayan, dumating si Veronica na nakapulbot mamahaling scarf, pero halatang may pagod sa mga mata. Nakipagkamay siya sa mga kinatawan ng mga dummy corporations na hindi niya alam ay mga tao ni Lyra. Are you sure about this, Mrs. Cruz? Tanong ng abogado habang inaabot ang mga kontrata. Of course, sagot ni Veronica. Medyo mayabang pa rin. Magandang deal ito. At least may fresh capital na para sa mga plano ko. Isa-isa niyang pinirmahan ang mga kontrata. Walang alinlangang ibinenta ang mga lupain at ang bahay na minsang naging dahilan ng pagmamataas niya sa komunidad. Mula sa isang tinted SUV na nakaparada sa tapat ng law office, pinapanood ni Lyra ang eksena. Nakaupo siya sa likod habang hawak ang tablet kung saan naka-live feed mula sa hidden camera ni Juno sa loob ng opisina. Nakita niyang ibinalik ni Veronica ang pen at ngumiti sa mga buyer. Sa loob-loob ni Lyra, kung alam mo lang, ang mga papeles na pinirmahan mo ay tiket mo palabas ng buhay na alam mo. At ako, ang may hawak ng lahat ngayon. Pagkatapos ng permahan, bumalik si Veronica sa kanyang sasakyan. Hindi mo lang alam na ang dating tinaboy niyang anak, ang tunay na may-ari ng bahay at lupa niya. Sa hotel, tinanggap ni Lyra mula kay Juno ang buong set ng signed documents. Inayos niya ito. At isa-isang black folder, parang trophy na sa kanyang mata. Juno, mahinang sabi niya habang nakatingin sa folder, ito na ang simula. Hindi ko siya basta-bastang aalisin sa bahay niya. Hahayaan ko muna siyang magplano. Mag-enjoy sa ilusyon na may hawak pa rin siyang kapangyarihan. Bago ko ito wasakin sa harapan niya. Tumango si Juno, bakas ang paghanga sa disiplina ng kanyang boss. You're playing the long game, ma'am. Ngumiti si Lyra. Malamig pero puno ng determinasyon. Ito ang klase ng laban na walang sigawan. Pero sa dulo, siguradong siyang hindi makakahinga. Isang buwan matapos mapirmahan ni Veronica ang lahat ng kontrata, nagsimulang magbago ang anyo ng baryo. Isang araw, maagang nagising si Veronica sa malakas na tunog ng mga makina. Dumudungaw siya sa bintana ng ancestral home. Mga truck at bulldozer ang pumapasok sa bakuran. Bitbit ang mga kahoy na harang at tarp na may nakasulat na Future Site of Salazar Lux Resort and Spa. Opening soon.
Napakunot ang noon ni Veronica. Lumabas siya, nakataas ang kilay, at sinalubong ang isang lalaking naka-hard hat. Hoy, anong ibig sabihin nito? Bakit nasa bakuran ko kayo? Maingat na sumagot ang foreman. Ma'am, simula na po ng construction. Nabili na po itong property ng kumpanya namin. May permit at deed of sale na po kami. Permado po ninyo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Veronica. Ano? Dali-dali siyang bumalik sa loob. Kinuha ang kopya ng kontrata at doon niya nakita. Nakasaad nga ang clause na nagbibigay ng karapatan sa bagong may-ari na gagamitin at ide-develop ang lupa anumang paraan. Kinahapunan, dumating si Nina mula sa isang lunch date. Nakita niyang puno ng alikabok ang loob ng bahay at may mga tauhang nagsisimula ng magbaklas ng lumang kisame. Inay, ano to? Sigaw ni Nina. Wala na tayo rito. Mariing sagot ni Veronica. Hawak ang papel na para bang gusto niya itong punitin. Pinili na ng kumpanya ang bahay. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari. Paano na? Gulat na tanong ni Nina. Wala na tayong ibang matitirhan. At yung pera? Ginamit ko na para sa pagbabayad ng ibang utang. Putol pa ni Veronica. Mabigat ang boses. 2 linggo lang lumipas at natagpuan ng mag-ina sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng bayan. Bahay ng isang malayong kamag-anak na pumayag pansamantala silang patirahin. Malayo ito sa dating marangyang pamumuhay. Masikip, mainit at walang pribadong banyo. Si Nina na nasanay sa aircon at malalambot na kama ay halos mabaliw na sa inis. Inay, hindi pwede akong ganito. Paano kung makita ako ng mga kaibigan ko? Pero si Veronica, kahit halatang nahihirapan ay matigas pa rin ang ulo. Tataasan natin ang tingin natin sa sarili. Babangon tayo. Hindi tayo basta-bastang matitinag ng ganito. Wala ni isa sa kanilang nakakaalam na ang resort na itinayo sa dating bakuran nila ay proyekto ng taong matagal nang may galit sa kanila. Ang batang itinaboy nila sa ulan, na ngayon si Celeste D. Salazar. Mula sa malayo sa loob ng kanyang itim na SUV, pinagmamasa ni Lyra ang lupa na dati niyang tinatapakan bilang alipin sa sariling tahanan. Ngayon, pinapanday ito para maging pinakamalaking luxury hotel sa buong probinsya. Juno, wika niya habang tinatanaw ang demolition. Sa tuwing matatamaan ng martilyo ang mga pader na yan, para bang unti-unti ring nababasag ang trono ni Veronica. Ngumiti si Juno at wala siyang ideya na ikaw ang may hawak ng martilyo. Hindi pa sumasapit ang gabi pero kumikislap na ang lungsod na para bang may sariling mga bituin. Sa presidential suite ng hotel kung saan gaganapin ang charity gala ng Salazar Foundation, tahimik na nakaupo si Lyra sa harap ng malawak na salamin. Sa tuwing iikid ang ilaw mula sa chandelier, naglalaro ang kislap sa kanyang pulang gown. Isang telang bumabalot sa katawan niya na parang apoy na may disiplina. Simple lang ang lahas. Paalala ni Juno habang maingat na isinusuot sa kanyang manipis na diamond necklace. Ayaw mo makipag-agawa ng kinang sa mensaheng sasabihin mo? Hindi ako pupunta roon para lang kumislap. Tugon ni Lyra. Kalmado ang tinig. Pupunta ako roon para mag-ukit ng marka. Sa mesa nakahanay ang cue cards ng kanyang speech. May bullet points tungkol sa scholar grant para sa mga batang may sakit sa balat at programang pangkabuhayan para sa mga inang solo. Walang nakasulat na pangalan. Lyra, walang nakasulat na Veronica. Ang huli niyang mga salita ay hindi kailanman isusulat. Iyon ay para sa sandali, para sa bigat ng katahimikan, para sa apoy na walang script. Ready? Tanong ni Juno. Matagal na. Sagot niya naman sabay tayo. Kumaluskos ang pulang tela. Parang kumakanta ng apoy.
Sa ballroom tila dagat ang mga chandelier na kristal. Sa bawat lamesa, may gitnang palamuti ng puting bilis at baby's breath. Bulaklak na minsang iniyakan ng batang itinago sa silong. Ngayon, sila ang dekorasyon ng isang gabing para sa pag-asa. Nagkagulo ang mga kamera, mga negosyante, politiko, at mga personalidad sa lipunan ang naghalo-halo. Sa isang dulo, tahimik na pumasok si Veronica. Naka-ivory na saya at pearl earrings. Tanga ng abaniko na parang scepter. Kasunod niya si Nina. Perpektong buhok, perpektong ngiti, perpektong kumpiyansa. Isang coordinator ang sumalubong. "Honored guests, ma'am," banggit ng coordinator. Sabay turo sa inilaang mesa malapit sa gitna. Tumuloy sila at walang sino man na nakababatid na ang babaeng nagpakilala bilang Celeste D. Salazar, ang punong abala, ay ang batang minsang tinawag nilang Malas. Mula sa backstage natanaw ni Lyra ang silhouette ni Veronica. Isang iglap lang, saglit niyang naramdaman ang lamig ng basang ulan sa probinsya. Ang bigat ng salitang, "Basura ka lang." Ang amoy lupa ng silong, hinihigop niya ang hangin, at ang ngayon niyang kasuotan, pulang apoy, ang nagsisilbing balabal ng kanyang lakas. "QN5, bulong ng stage manager. "Juno," wika ni Lyra na hindi inalis ang tingin sa madla. "Kapag naglakad ako palabas, walang backup video, walang montage. Boses ko lang at spotlight. Walang sasalo sa akin kundi katotohanan." "Copy," sagot ni Juno. At Lyra, saglit na natigilan ito tsaka tumama ang titig sa maliit na peklat sa gilid ng pisngi ng kausap. "Huwag mong itago yan." "Hindi ko itatago." Malumanay na sagot naman ni Lyra. "Diyan ako nagsimula." Tumunog ang kumpas ng musical director. Tumigil ang usapan. Naghinay ang mga baso sa pagkakalapat. Umakyat si Lyra sa entablado. Dahan-dahan. Maririnig mo ang paghinga ng lahat. Yung uri ng paghingang napuputol sa paghihintay. "Magandang gabi po," panimula niya. Boses na malinis at matatag na dumula sa buong bulwagan. "Sa ngalan ng Salazar Foundation, salamat sa pagdalo. Gabi ito para sa kabataan. Para sa mga batang may pangarap, ngunit kulang sa pagkakataon. Para sa mga batang tinatabunan ng duda, ng panghuhusga, ng pasakit sa balatman o sa puso." Nagpalakpakan ng ilan. Imuko siya ng bahagya. Nagpatuloy. "Ngayong taon, magbubukas tayo ng 3 bagong scholarship clusters. Isang community clinic para sa dermatological care ng mga kabataan at seed funding para sa mga micro-enterprise na pupondahan ng mismong mga dating scholar." Muling palakpak, camera flash, ilang ngiting formal. Sa mesa, malapit sa gitna, iniangat ni Veronica ang baso. Tipid na tango, galaw ng taong sanay sa prestihiyo. Saglit na tumigil si Lyra. Tumingin sa kanan, sa kaliwa, sa pinakadulo. Tila sinukat niya ang lawak ng bulwagan. Tsaka ibinaba ang cue cards. Hindi niya na ito kailangan. Pero, aniya na bahagyang lumambot ang timbre ng boses. May lason sa hangin na matagal kong nalanghap. Isang kwentong hindi ko hinanap. Pero hindi rin ako pinakawalan. Nagbago ang himig ng gabi. Ang mga bulungan ay naging tahimik na kuryente. Maraming bata ang hindi kayang umakyat sa entabladong ito. Sabay tapat sa tingin sa madla. Hindi dahil kulang ang talino, kundi dahil may mga salitang naglagay sa kanila sa sahig. Pangit ka, malas ka, walang pag-asa. May kumislot sa mesa ng mga panauhin. May kumuyom ng palad. May umiwas ang tingin. Sa kamera, nag-zoom in sa mukha ni Lyra. Pulang tela, mapayapang tindig, at ang maliit na peklat na ayaw sumuko.
Ngayong gabi, pagpapatuloy niya. Hindi lang pondo ang hihingin ko sa inyo. Hihingi ako ng sandali. Isang sandaling magsasabi ako ng totoo. Naglakad siyang paabante. Iniwan ang podium. Tangan ang wireless mic. Tila lumapit ang spotlight. At ang lahat ng ilaw sa gilid ay kusang nagpaubaya. Maraming taon na ang lumipas. Aniya na mabagal at malinaw. At ang bata ay hindi na bata. Marami nang natutunan. Marami na ring napatawad. At may pangalan na siyang itinayo para sa sarili. Hinayaan niyang bumigat ang katahimikan. Totoo. Marami akong pagkakakilanlan sa mundong ito. Pero isa lang ang hindi ko kailanman iniwan. Tumayo ang kilay ng iilan. Umupo ng tuwid ang mga nakaupo. Sa isang mesa, si Nina ay bahagyang napaatras sa upuan. Si Veronica, mariing itinikom ang bibig. Wari may hindi pangalang alaala na kumakalbot sa salamin ng kanyang isip. Huminga si Lyra. Malalim, matatag, parang huling hakbang bago tumalon. At ito ang pangalan na yon. Tumigil ang oras. Ako, si Lyra. Wika niya. At ang salitang iyon ay parang kidlat na pumulandit sa katahimikan. Ang anak mong tinaboy. Dahil pangit daw ako. Sumikdo ang himig ng gabi at sabay-sabay na nagliyab ang mga flash. May kumawala na hikbi sa pinakaharap. Sa pinakagitna, isang abaniko ang dahan-dahang tumigil sa pagpaypay. Sa pinakalikod may basong tumama sa puting mantel at tumunog. Si Lyra ay nakatayo pa rin, hawak ang mikropono. Nakatingin sa dagat ng mga mukha na ngayon pare-parehong nakatingin din sa kanya. Wala siyang idinagdag, wala siyang binawas. Hindi siya ngumiti para pagaanin. Hindi rin siya ng hamon para pasiklabin. Nandoon lang ang katotohanan. Bayak, matalim, at imposibleng baliwalain. Sa isang igla pinatay ng musical director ang background strings. Ang natira lamang ay paghinga at pintig ng puso. Pare-parehong mabilis. Pinikit ni Lyra ang mga mata sandali, marahang ibinaba ang mikropono. At iniwan ang salitang iyon na umuukit sa marmol ng gabing yon. At doon mismo nagwakas ang kaniyang pananalita. Matapos bitawan ni Lyra ang mga salitang, "Ako si Lyra, ang anak mong itinaboy dahil pangit daw ako." Tila huminto ang oras ng buong ballroom. May iilang natigilan sa paghinga, may mga nagbulungan, at ang iba naman ay tumitig lang sa kanya. Parang hinihintay kung ano ang susunod niyang sasabihin. Sa gitna ng mesa, si Nina ay bahagyang nakanganga. Habang si Veronica naman ay nakatitig kay Lyra na para bang sinusuri ang bawat peraso ng kaniyang mukha. Lumapit si Lyra ng ilang hakbang mula sa entablado. Diretsong tumitig sa mesa ng kanyang ina. At ngayon, dagdag niya, narito ako, hindi para magmakaawa, kundi para ipakita na kahit ang tinawag mong walang silbi, ay kayang tumayo. Magtagumpay at magbalik ng mas malakas, mas matatag, at masigit kesa dati. Mula sa kanyang upuan, dahan-dahang tumayo si Veronica. Tahimik ang lahat, pero ramdam ang tensyon na parang kumakapit sa hangin. Nakataas ang baba nito. Mahigpit ang hawak sa abaniko at malamig ang tinig na ibinalik kay Lyra. "Hindi kita kilala," mahinahong sabi niya. Pero puno ng pang-uuyam ang bawat pantig. At kung ano man ang iniisip mong koneksyon natin, burahin mo. Huwag mong idikit ang pangalan mo sa akin. Hindi ka kailanman naging anak ko. Parang sumabog na granada sa katahimikan ng mga salitang yon. Mabilis na nagbulungan ng mga tao. May mga sumipol ng mahina. At may ilang hindi napigilang mapailing. Si Nina ay tumapik sa braso ng ina. Mahina ang boses. "Inay." Pero tinulak lang ni Veronica ang kamay nito at muling tumingin kay Lyra. "Kung bumalik ka man dito, Lyra," dagdag pa niya, "malinaw sa akin na hindi para magpasalamat. Hindi para magpatawad, kundi para manghamak.
Pero tandaan mo to, hindi mo ako kayang ipahiya sa harap ng mga taong to. Hindi kumurap si Lyra. Alam niyang inaasahan ng lahat na magpapatuloy siya sa pagsagot. Baka magpakawala ng matinding galit o pagbubunyag. Pero hindi iyon ang pinili niya. Sa halip, ngumiti siyang isang ngiting hindi arogante, pero puno ng kumpiyansa. Hindi ko kailangan gawin yon, inay. Mariin niyang sagot. Minsan, sapat na ang totoo para bumigat sa konsensya ng taong ayaw tanggapin ito. Sa bawat salitang yon, alam ni Lyra na hindi siyang nahihirapan ngayong gabi, kundi ang taong pilit nagtatago sa maskara ng kayabangan. Pinili niyang bumalik sa entablado. Iniwan si Veronica na nakatayo pa rin. Tumapik siya sa mic at muling binalingan ng mga bisita. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ngayong gabi ay para sa mga batang may pangarap at para sa lahat ng taong naniniwala na walang batang dapat tinataboy. Nagpalakpakan ng karamihan, hindi para sa drama, kundi para sa mensahe. Ngunit sa isang sulok ng kanyang puso, ramdam ni Lyra ang lalim ng sugat na muling nabuksan. Habang bumababa siya ng entablado, naramdaman niya ang titig ni Veronica sa kanyang likod. Isang titig na hindi siya kailanman malilimutan at magpapaalala sa kanya kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Pagkatapos ng charity gala, kumalat sa social media at local news ang video ng revelasyon ni Lyra. Trending ang clip kung saan malinaw na sinabi niya, "Ako si Lyra. Ang anak mo ay tinaboy dahil pangit daw ako." At higit sa lahat, ang malamig na tugon ni Veronica, "Hindi kita kalala at hindi ka kailanman naging anak ko." Kinabukasan, nagkaroon ng impromptu press ambush sa labas ng isang kilalang restaurant sa bayan kung saan dumalo si Veronica at Nina para sa isang lunch meeting. Habang papalabas sila, sinalubong sila ng mga mamamahayag na may hawak na mikropono at kamera. "Mrs. Cruz, totoo po bang anak ninyo si Celeste Salazar na tinawag ding Lyra Cruz?" Tanong ng isang reporter. Itinuwid ni Veronica ang likod. Nilingon ang kamera at walang alinlangan na sumagot. "Hindi ko siya anak. At kung ano man ang pinagsasabi niya kagabi, puro drama lang yon para sa publicity. Hindi ko alam kung saan siya nagmula o kung sino nagturo sa kanya ng ganyang kasinungalingan." Mabilis na sumingit si Nina. Bahagyang kinakabahan. "Inay, baka..." Ngunit tinapik siya ni Veronica tumuloy sa pagsasalita. "Gusto ko ring linawin na kung totoong galing siya sa isang mahirap na pamilya at bigla siyang yumaman, baka ibang paraan ang ginawa niya para makuha iyon. Hindi ba't may kasabihan? Kapag mabilis ang pag-angat, mas malaki ang bahid ng pandaraya." Mabilis na nag-react ang media. "Ang ibig niyo po bang sabihin ay mandaraya siya?" Tanong ng isa pang reporter. Diretsahan ang sagot ni Veronica. "Oo. Wala ako nakikitang dahilan para paniwalaan na malinis ang lahat ng meron siya ngayon. At kahit ano pang sabihin niya, hindi niya kayang baguhin ang katotohanan na hindi ko siya kailanman naging anak." Kinagabihan, nasa penthouse suite si Lyra sa Maynila. Nakatayo siya sa harap ng floor-to-ceiling glass window. Hawak ang isang baso ng red wine. Sa malaking TV sa likod, tumatakbo ang news clip ng pahayag ni Veronica. Sa bawat salitang mandaraya at hindi ko siya anak, ramdam ni Lyra ang pamilyar na bigat sa dibdib. Ang parehong bigat na nararamdaman niya noong tinaboy siya sa ulan. Lumapit si Juno, may hawak na tablet. "Ma'am, gusto mo bang sagutin sa media ang mga sinabi niya?" Umiling si Lyra. "Hindi. Hindi ako magpapadala sa laro niya." Pero saglit siyang tumigil. Tinitigan ang sarili sa refleksyon ng salamin. "Kahit sa lahat ng naabot ko, kahit sa lahat ng meron ako ngayon, wala pa rin akong halaga sa kanya." Umupo siya sa sofa at binuksan ang laptop. Nakita niya ang mga headline. "Veronica Cruz denies billionaire daughter claim.
From rags to riches or from scam to fame, Salazar Foundation had faces public family drama. Isang bahagi ng kanyang gustong sumagot, ipagtanggol ang sarili, at ilabas ang lahat ng ebidensya ng nakaraan. Pero mas malakas ang boses ng kanyang disiplina. Hindi pa ito ang tamang oras. Sa katahimikan ng gabi, sumandal siya at muling pinikit ang mga mata. Sa isip niya ay naroon ang batang si Lyra. Nakaupo sa putik, yakap ang lumang manika, nanginginig sa ulan. At ngayon, siya na si Celeste. Nakaupo sa pinakamalambot na sofa, sa pinakamahal na unit ng hotel, pero dala pa rin ang parehong lamig na iyon. Sa dulo, alam niya, ang ganitong pagtanggi ni Veronica ay hindi pang huling sugat na tatanggapin niya. Pero gaya ng lahat ng sugat, may oras din ito para magsanhi ng matinding pagganti. Makalipas ang ilang araw mula na magsalita si Veronica sa media, nagpasya si Lyra na harapin ito ng walang kamera, walang madla at walang ingay. Isang huling pagtatangka bago niya tuluyang ibaba ang tabing ng awa. Nasa loob siya ngayon ng isang maliit ngunit eleganteng cafe sa lungsod. Pinili niya ang private function room sa likod. Tahimik at may makapal na kortinang nagtatago sa kanila sa labas. Sa gitna ng mesa ay nakapatong ang isang envelope na may hawak na titulo ng ancestral home at isang bank check na tumataginting ang halaga. Pagbukas ng pinto, pumasok si Veronica. Nakaitim na dress. May pearl necklace at bitbit ang pamilyar na abaniko. Hindi siya nakangiti, pero hindi rin galit sa unang tingin. Tila dumalo lang siya para malaman kung ano ang pakay ng bilyonaryang ito na patuloy na humahabol sa kanya. Celeste o Lyra, kung ano man ang gusto mong itawag mo sa sarili mo. Malamig na bati ni Veronica habang umuupo. Ano bang gusto mo? Huminga ng malalim si Lyra, pilit pinapakalma ang puso. Inay, hindi po ako narito para sa gulo. Gusto ko lang ayusin kahit papaano. Itinulak niya ang envelope papalapit. Ito ang titulo ng bahay natin noon. At halaga, sapat para magsimula ka ulit. Ayoko na mag-away pa tayo. Malamig ang tingin ni Veronica habang binubuksan ng envelope. Sinulyapan lang niya ang mga dokumento at ang check, tsaka binalik sa mesa na parang walang halaga. Ayusin? Tugon nito. May mapait na tawa. Hindi kita kailangan. At kung ano ka ngayon, wala akong kinalaman dyan. Kung naging matagumpay ka, good for you. Pero hindi mo kailanman mababago ang katotohanan na wala akong obligasyon sa'yo at ayokong may connection sa'yo. Parang may malamig na punyal na tumusok sa dibdib na Lyra. Hindi siya agad nakasagot. At sa ilang segundo, ang tanging naririnig niya lang ay ang mahinang tiktak ng wall clock sa silid. Inay, kahit isang beses, hindi mo ba lang ba kayang tanggapin na anak mo ko? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Tumigil si Veronica, pero hindi lumambot ang mga mata. Hindi. At ayokong ulitin pa. Tumayo si Lyra. Pinulot ang envelope mula sa lamesa. Hindi niya na pinilit ibigay ito. Ramdam niyang wala ng saysay ang anumang material na bagay kung sarado ang puso ng taong pagbibigyan. Bago siya umalis, tumingin siya ng direkta kay Veronica. Salamat. Wika niya. Hindi para sa kabutihan, kundi sa malinaw na sagot. Ngayon alam ko na, walang magbabago. Kahit anong gawin ko. Lumabas siya sa cafe na hindi na lumilingon. Dala ang bigat ng huling pagtanggi na mas masakit pa kaysa sa anumang insultong natanggap niya noon. Kinabukasan hindi nagalit ang bumabalot kay Lyra, kundi isang tahimik na determinasyon. Kung hindi siya tatanggapin ng ina, hindi niya na ipipilit. Pero hindi rin niya hahayaang patuloy nitong gawing sandata ang kayabangan para apihin ng ibang tao. Juno, utos niya habang nakaupo sa opisina ng kanyang main headquarters sa Maynila.
Simula na ang pag-pull out ng lahat ng ayuda at proyekto na may kinalaman sa pangalan ni Veronica Cruz at ihanda ang press kit. Tumango si Juno, ngunit nagtanong, "Press kit, ma'am?" Lalabas sa media ang totoo. Hindi lang tungkol sa akin, kundi tungkol sa dahilan kung bakit siya lubog sa utang. Gusto ko matapos ang larong to na walang marumi sa kamay ko. Lahat ng ebidensya, papel, at perma niya mismo ang magsasalita. Ilang araw lang ang lumipas, pumutok sa balita ang headline. Leaked documents reveal Veronica Cruz financial mismanagement. Land sales and loan defaults traced back to Cruz matriarch. Kasama sa report ng mga kopya ng deed of sale, loan agreements at mga kontratang permado ni Veronica, lahat ay nagpapakita kung paano niya ginamit bilang collateral ang mga ari-arian at kung paano nitong pinautang ang negosyo sa mga kaibigan na hindi na nakabayad. Sa bayan, nagsimula ang pag-ikot ng chismis. Sa palengke, may mga nagbubulungan habang dumaraan si Veronica. Ayun pala, siya mismo ang dahilan ng pagbagsak nila. Grabe, akala ko noon matalino siya sa pera. Sayang, kung hindi lang siguro siya masyadong ma-pride. Sa maliit na barong-barong na tinitirhan nila ngayon, halos mabasag ang salamin ng isinara ni Veronica ang TV matapos mapanood ang balita. Kung sino man ang may pakana nito, hindi niya alam kung sinong kalaban niya. Sigaw niya pa, pero sa loob-loob niya, alam na alam niya kung sino. Samantala sa Maynila, dumalo si Lyra sa isang business summit bilang keynote speaker. Bago matapos ang kanyang talumpati, binanggit niya ang isang linya na mabilis na kumalat sa social media. Ang totoong dignidad ay hindi nasusukat sa kayamanang hawak mo ngayon, kundi sa kung paano mo inalagaan ang tiwala ng mga taong naniniwala sa iyo. Kapag iyon ay nawala, wala nang saysayang yaman. Walang binanggit na pangalan, ngunit alam ng lahat kung sino ang tinutukoy niya. Pagbalik sa kanyang opisina, nakatayo si Lyra sa harap ng malaking bintana. Tanawang lungsod na puno ng liwanag. Naramdaman niya ang kakaibang gaan. Para bang natanggal lahat ng bigat sa balikat niya. Akala ko noon, kapag naipakita ko sa kanya kung sino ako ngayon, mawawala ang sakit. Bulong niya sa sarili. Pero hindi pala ganoon. Ang sakit, bahagi na kung sino ako. At natutunan ko ng mabuhay kasama ito. Ngunit hindi pa niya alam na sa mga susunod na araw, may matutuklasan siya na babago sa lahat ng alam niya sa nakaraan. Maaga pa lang ay nasa dating ancestral home na si Lyra. Ang malawak na bakura na minsan ay parang entablado ng kanyang kahihiyan, ngayon ay nababalutan na ng mga telang pangharang, bakal na scaffolding, at akalikabok na kumakapit sa balat. Sa bawat hampas ng maso, tila may lumalagpak na alaala. Ang silong na malamig, ang sahig na kahoy na may siwang, ang halakak sa sala na hindi kailanman para sa kanya. "Ma'am, may mga kahon po sa attic na hindi pa nasasalansan," sabi ng site supervisor habang tinutungo nila ang lumang hagdang kahoy. "Kung may gusto pa po kayong itabi bago tuloy ang ihol, ngayon ang pinakamaraming oras." Tumango si Lyra. "Sige, ako nang titingin. Huwag mo nang gagalawin hanggang makababa ako." Umakyat siya. Sa bawat apak may marahang daing ang baitang. Kilala ng kahoy ang bigat ng kanyang hakbang. Parang kinikilala rin ang bigat ng kanyang pinanggalingan. Pagdating sa pinakataas, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at lumang tela. Ng mga taong matagal nang umalis, ngunit naiwan ng bakas sa alikabok. Nasa dulong sulok ang isang trunk. Tila ba hindi mapaghiwalay ng kalawang at kandado, ngunit nakanganga ng kaunti. Parang nawala ng lakas sa pagprotekta sa laman. Dahan-dahan niya itong binuksan. Bumungad ang mga lumang photo album. Ilang piraso ng tela mula sa bestida at isang notebook na binalot sa telang bugaw. Sa pabalat, Veronica, personal. Napatigal si Lyra.
Huminga siya ng malalim bago umupo sa malamig na tabla at dahan-dahang binuklat ang unang pahina. Una ay mga listahan ng gastos. Mga pangalan ng bisita sa isang fundraising noon. Mga plano para sa negosyo. Wala pa roon ang hinahanap ng kanyang puso. Binaliktad niya ang ilang pahina. Hanggang sa tumama sa tinta ang ilaw at lumitaw ang ilang salitang hindi para sa mga mata ng iba. Alam kong mali ito. Araw-araw kong ipinagdarasal na magbago ang puso ko. Ngunit mas malakas ang takot. Pinilit kong kamuhian ang sarili kong anak. Napasapo si Lyra sa bibig. Parang may malamig na kamay na humawak sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang mga linya. Pinipilit kong isipin na sumpa siya. Pangit at walang silbi. Dahil kung yakapin ko siya, kung tatanggapin ko siya, kung hihilingin kong manatili siya, magiging kapalit noon ang kanyang buhay. Nalaglag ang kanyang tingin sa gilid ng pahina, kung saan may mancha ng luha na natuyo. Nanginginig ang mga daliri ni Lyra, habang hinahagod ang sulat kamay. Ibang-iba ang boses na iyon sa matigas na tinig na humahabol-habol sa kanya sa mga alaala. Dito sa tinta, may ina na umiiyak. Humihingi ng paumanhin sa espasyong hindi niya kayang ibigay sa totoong buhay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Hindi pa rin ibinubunyag ang buong katwiran, ngunit lalong humigpit ang paninindigan ng mga talata. May mga matang nakabasit. May mga aninong sumusunod sa kalsada. May mga tawag sa gabi na walang salita. Puro hinga lang. Puro pananahimik. Sa tuwing lumalabas siya mula sa silong, may kaba sa dibdib ko na parang may sisigaw na pangalan at may dadapa sa lupa. Kaya ko siya tinaboy. Pinili kong maging halimaw sa harap niya upang hindi na siya bumalik. Mas mabuti nang mamuo sa kanya ang galit kesa mamuo sa lupa ang kanyang katahimikan. Tumigil si Lyra para siyang batang muling naupo sa dilim ng silong. Ngunit ngayon, hawak niya ang ilaw. Isang ilaw na hindi nagpapagaan, ngunit nagpapalinaw. Hindi niya alam kung saan itatapat ang sama ng loob. Sa ina ba na nagparanas sa kanya ng impyerno? O ang mga aninong itinago nito sa pagitan ng mga pahina? Sa ibang pahina, mas banayad ang ritmo. Mga araw na nagmamasid si Veronica mula sa bintana. Mga gabing hindi natutulog. Isinulat ang mga payak na tagpo. Isang itim na sasakyang paulit-ulit na dumaraan sa tapat. Mga hindi kilalang mukha sa palengke na parang pamilyar kinaumagahan. Ang bigat ng isang panaginip kung saan may kamay na humihila sa isang batang babae palayo sa pinto. Hindi ko siya sinira dahil gusto kong manakit. Sinira akong tulay dahil may naghihintay sa kabila. Kapag bumalik siya, may tatawid. Pinikit ni Lyra ang mga mata. Narinig niya ang mahihinang yabag ng mga trabahador sa ibaba. Ang tikim na natatangay ng alikabok. Ang mundo sa atik ay parang maliit na bote na may bagyong nakakulong. Umiikot ang hangin ng mga salita. At siya, ang gitnang pinipihit ng puwersa. Ilang sandali pa muli niyang hinaplos ang pahina. Doon ay nakasulat ang pangungusap na parang latigo at yakap sa iisang hagod. Pinilit kong kamuhian ang sarili kong anak para hindi na siya bumalik. Dahil kapag bumalik siya, pamamatay siya. Hindi binanggit kung sino ang mananakit, kung saan, kung paano. Walang pangalan, walang detaling idinugtong na magpapako ng hiwaga sa isang mukha. Pawang pagbanta lamang, pawang pangungusap na nagpasya para sa kanya. Subalit sapat ang bigat na ito para yumuko ang kanyang leeg at kumawala ang luha. Hindi na tulad ng luhang dati humihingi. Luha na ito ngayon ng isang taong nakarinig ng kabuuang dahilan. Ngunit iniwang bukas ang pinto ng tanong. Ma'am, sigaw mula sa baba. Ayos lang po ba kayo dyan? Mabilis niyang pinahira ng mata. Ayos lang ako. Sagot niya at halos pabulong. At muling tumitig sa mga pahina. Pinagdugtong-dugtong niya sa isip ang mga peraso. Ang matinding pagtanggi ng kanyang ina sa harap ng lahat.
ang walang habag na salita, ang bigat ng hiya. At ngayon, isang lihim na nagmumula sa takot at proteksyong hindi marunong magmahal ng tahimik. Isinara ni Lyra ang diary, tsaka dahan-dahang niyakap iyon. Parang sanggol na huli nang nakargahan, parang liham na huli nang naipadala. Kinuha niya ang telang bughaw, binalot muli ang kwaderno at ipinasok sa handbag. Hindi niya ipinagkakatiwala sa sino man ang mga salitang iyon. Bahagi na ito ng lupang bubuuin niya sa sarili. Pagbaba niya mula sa atik, kumalo sa hangin ng init ng araw at alikabok ng demolisyon. Sa bakuran may pader na muling gumuho, isang bahagi ng kusina, at kumalat ang amoy ng lumang kahoy. Napatitig siya roon. Doon siya minsang pinagkaitan ng tirang ulam. Doon siya minsang pinagalitan ng paghawak ng kutsara. Ngayon, lupa na lamang. At sa lupang iyon, may bagong itatanim na hindi tungkol sa paghihigante, kundi sa katotohanan. Ma'am Lyra, muli ang boses ng supervisor. Ilalabas na po namin ang mga natirang kahon. May ipapatabi pa po ba kayo? Wala na. Wika niya. Mahina, ngunit tiyak. Nakuha ko ng pinakamahalaga. Lumakad siya hanggang makalabas ng bakuran. Sa labas ng tarpaulin, sumalubong ang hangin mula sa bukid. Doon siya huminto, tumitig sa malayo, at marahang tinapik ang handbag na kinaroroonan ng diary. Sa unang pagkakataon, alam niyang may ibang anyo ang kanyang hinaharap. Hindi lamang ito banggaan ng yabang at ganting plano, kundi pagharap sa isang boses na piniling maging halimaw upang maging panangga. Hindi niya alam ang lahat. Hindi pa. Ngunit alam niya kung ano ang susunod. Hindi pahayag sa media, hindi press release, hindi papel, kundi pag-upo sa tabi ng kama ng isang taong palaging malamig sa kanya. At pagbasa ng mga salitang hindi nito na ibulalas ng harapan. Inay, mahina niyang winika, halos hindi marinig ng hangin. Narinig ko nang hindi mo masabi. At sa katahimikan ng hapon, umuwi si Lyra dalang isang aklat na hindi isinulat para sa kanya. Ngunit sa dulo, sa kanya rin ipinamana. Ang diary na magsisilbing huling tinig ng isang inang marunong magmahal sa paraang mali. Marahas at marahil, tanging paraang alam niya. Gabi na nang makabalik si Lyra sa kanyang condo unit sa Maynila. Hindi siya dumiretso sa kwarto. Dumiretso siya sa study room. Inilapag ang asul na diary sa gitna ng mesa at saka naupo. Kinuha niya ang isang tasa ng mainit na tsaa, tsaka muling binuklat ang pahina kung saan natigil siya kanina sa atik. Sa ilalim ng lampara, lumitaw ang mga pahinang hindi pa niya nababasa. Sa simula, tila ordinaryong entry lang. Mga tala ng takot ni Veronica, mga detalye ng mga taong nakikita niya sa paligid. Ngunit pagdating sa gitna, tumama sa kanyang bigat ng katotohanan. Kung sakali mang mabasa mo ito, anak, malalaman mo ang lahat ng ito. Ginawa ko hindi para sirain ka, kundi para iligtas ka. Ang totoo, ang iyong ama, si Enrico Cruz, ay hindi simpleng lalaki na kilala ko. Isa siyang software engineer na nagtatrabaho para sa isang pribadong kumpanya sa ibang bansa. Bago siya namatay, iniwan niya sa akin ang code ng isang crypto vault na naglalaman ng multi-million assets. Pero may isang kondisyon. Ang retina scan lang ng anak namin ang makakabukas nito. Huminto si Lyra sa pagbasa. Humigpit ang hawak niya sa pahina. Hindi niya alam kung dapat ba siyang maniwala. Pero malinaw ang sulat kamay. Hindi ito gawa-gawa. Hindi ko alam na may taong handang pumatay para dito. Hanggang isang gabi, may nakaparadang itim na van sa tapat ng bahay. May dalawang lalaki na nakaitim na tila nagmamasid. Sa sumunod na linggo, may lalaki nagpakilala na kaibigan ni Enrico. Pero ang mata niya, anak, iba. May halong gutom at pagnanasa. Hindi sa akin kundi sa kung anong iniwan ng iyong ama. Kaya ako pinili na kamuhian ka sa harap mo.
Kung pinaniwala kita na hindi kita mahal, wala kang dahilan para bumalik. Kung tinawag man kitang sumpa, wala kang rason para hanapin ako. Mas masakit sa akin kaysa sa'yo. Pero kung iyon ang paraan para mabuhay ka, tinanggap ko na. Habang binabasa ito ni Lyra, bumalik sa isip niya ang mga eksenang akala niya ay simpleng kalupitan lang. Ang pagtataboy sa kanya sa gitna ng ulan, ang pagbabawal sa kanyang lumabas, ang pang-iinsulto sa pisikal niyang anyo. Lahat pala yon ay ginawang panangga, baluktot na panangga, laban sa mga taong gustong kunin siya. Napatakip siya sa bibig, pinipigil ang luha. Lahat ng sakit, may dahilan pala. Pero bakit hindi niya sinabi sa akin noon? Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Kung dumating man ang araw na makita mo to, ibig sabihin ligtas ka na. Matanda na ako at wala na makakapinsala sa akin ng higit pa sa nagawa ko sa sarili ko. Pero ikaw, Lyra, ikaw ang may hawak ng susi sa lahat ng iniwan ng iyong ama. Kung gugustuhin mong buksan iyon, nasa isang bangko sa Switzerland ang mga detalye. Kung hindi mo man gugustuhin, ayos lang. Ang mahalaga ay nakalayo ka sa kamay ng mga hayok na yan. Patawarin mo ako kung kaya mo. Kung hindi man, tatanggapin ko. Pero sana kahit papaano, maalala mo na, minahal kita. Kahit hindi ko nasabi, kahit hindi ko na ipakita. Isinara ni Lyra ang diary at marahang napasandal sa upuan. Tumitig siya sa kawalan, habang pumapatak ang luha sa kanyang pisngi. Sa loob ng maraming taon, ang iniisip lang niya ay ang isang inang walang puso, walang malasakit at walang konsensya. Pero ngayon, may isa pang imahe ng kanyang ina. Isang babaeng piniling gawing kalaban ng sariling anak para protektahan ito. Pumasok si Juno sa study room, hawak ang ilang dokumento. "Ma'am, may kailangan kayong permahan?" Napahinto ito nang makita ang itsura ni Lyra. Anong nangyari? Tumingin si Lyra sa kanya, hawak pa rin ang diary. "Juno, lahat ng ginawa niya, may dahilan pala. Hindi ko alam kung matutuwa ako, mas lalo ako masasaktan." Hindi na nagtanong si Juno. Umupo lang ito sa tabi ni Lyra. Tahimik na nakikinig habang binabasa niya ang ilang pahina mula sa diary. Sa gabing yon, habang nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod mula sa bintana ng kanyang kondo, bumulong si Lyra sa sarili. "Inay, kung alam ko lang noon." Pero alam niyang wala nang saysay. Ang kung alam ko lang, ang mahalaga ngayon ay may natitirang oras pa. Oras para hanapin si Veronica. Hindi bilang kaaway, kundi bilang anak na may dala ng katotohanan. Hating gabi nang tawagan si Lyra ng isang kakilala sa probinsya. Isang dating nurse na minsang nagtrabaho sa lumang klinika. "Ma'am," mahina at maingat ang tono sa kabilang linya. "Nandito si Mrs. Veronica sa ospital. Mahina na po. Kung gusto po ninyo makita, baka ngayon na ang tamang oras." Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Sa loob ng isang oras, nasa pribadong ward na siya ng provincial hospital. Nakasuot siya ng simpleng gray cardigan at maong. Walang alahas, walang make-up. Walang anino ng Celeste Salazar na kilala ng buong bansa. Sa kamay niya, mahigpit niyang hawak ang asul na diary na natagpuan niya sa attic. Sa pagpasok sa kwarto, sumalubong sa kanya ang amoy ng antiseptic at ang mahina, putol-putol na tunog na heart monitor. Sa kama, nakahiga si Veronica. Payat at maputla. Halos hindi makilala ang dating reyna ng bayan. Nakapikit ito. Tila natutulog. Ngunit bahagyang kumibot ang mga daliri. Lumapit si Lyra. Marahang inilapag ang diary sa mesa sa tabi ng kama. Umupo siya sa silya. Tsaka marahang hinawakan ng malamig na kamay ng kanyang ina. "Inay," mahina niyang tawag. Dumilat si Veronica. Mabagal at sa isang iglap, tila nagbalik ang liwanag sa kanyang mga mata. "Lyra," bulong nito, halos walang boses. Hindi napigilan ni Lyra ang luhang kumawala. "Inay,
Binasa ko ang lahat. Lahat ng tinago mo. Ikaw pala ang unang nagmahal sa akin. Kahit ang buong mundo, pati ako, iniwan ang sarili ko. Dahan-dahang gumalaw ang labi ni Veronica at may isang luhang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko kayang sabihin noon. Natakot ako. Natakot ako na kapag nalaman mo, mas gugustuhin mong manatili kahit alam mo may kapalit na buhay mo. Humigpit ang hawak ni Lyra sa kamay nito. Inay, sana sinabi mo. Sana hindi mo na lang ako tinulak palayo sa paraang sinaktan ako. Pero naiintindihan ko na ngayon at pinapatawad na kita. Huminga ng malalim si Veronica. Parang may tinanggal na bigat sa kanyang dibdib. Salamat, anak. Salamat. Sandaling katahimikan ang sumunod. Tanging tunog ng makina at mahihinang hinga ang naririnig. Lumapit si Lyra at marahang niyakap ang kanyang ina. Para bang gusto niyang ipabaon sa init ng kanyang bisig ang lahat ng panahong hindi sila nagkasama. Habang yakap ito, naramdaman niyang unti-unting lumuluwag ang hininga ni Veronica. Inay? Tawag niya na may kaba. Ngumiti si Veronica. Mahina ngunit totoo. Maganda ka. Noon pa man, anak kita. At sa huling paghinga, bumagsak ang kamay nito sa gilid ng kama. Napayakap si Lyra sa malamig na katawan ng kanyang ina. Pinigilan ng hagulhol na pilit sumisigaw. Hindi ito hagulhol ng galit o panghihinayang lamang. Ito ay hagulhol ng isang batang sa wakas ay narinig ang mga salitang buong buhay niyang hinihintay. Matagal siyang nanatiling nakayakap bago maramang kinuha ang diary sa mesa. Sa huling pahina, isinulat niya ang pirma niya sa ilalim ng sulat kamay ni Veronica. Para sa kanya, iyon ay tanda na natapos na ang isang kwento. Hindi sa digmaan, kundi sa kapatawaran. Sa labas ng ospital, sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon, nakita ni Lyra ang sarili sa salamin ng waiting area. Walang pulang gown, walang spotlight, walang titulo. Isang babae lang. Anak ng isang inang hindi marunong magpakita ng pagmamahal sa paraang alam ng lahat, pero nagpahal sa paraang kaya nito. At doon niya naintindihan ang tunay na ganda. Hindi sa perpektong mukha o sa walang bahid na balat, kundi sa pusong marunong magpatawad kahit pa sugatan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, Story Mo, Ikwento Ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.